every day. What Kanina bago ako lumabas ng tent 14 degrees. way I see you try to be cool, but it's not you. Pero iba yung lamig nung hampas ba nung hangin dahil Watching from afar, wishing upon a star. kinikilabutan ako pa sinasabi ko yun kasi Trying to open up your eyes, stepping wide shut. alam niyo yung feeling na all in one dito sa Atok. Change your mind about me. I gotta make you see me fit perfectly, like it's meant to be, so desperately. So just follow me, 'cause I've got the key. Let's unlock our hearts and find out what's inside it. Could be anything, a good thing. So let's change your mind. Magandang hapon at time check 4:40 na ng hapon at napapansin niyo ba kung nasan pa rin tayo? Nandito pa rin tayo sa Atok, Benguet. Pero mapapansin nyo, nandito na kagad ako sa setup dahil mag-glamping tayo ngayon. Dahil ang dala ko ngayon sa sakyan ay si Umi at iniwan ko siya dun sa may taas dahil medyo malambot yung lupa. Tapos yung gulong kasi ni Umi ay stuck pa. So medyo madulas siya. Sabi ko naman para mas makapahinga ako ngayong araw dahil ang haba nung naging trabaho ko at ngayon bago ako umuwi gusto ko ulit magpahinga. Pero kita niyo ba ready ako. Bubble jacket na ako kasi nung mga nakaraan talaga nagigildumpyang niya ako. Pero ngayon effective talagang all goods yung hampas kahit maulan na talaga. Tignan nyo yung fog dito. Ayan. Dito na ako pinapwesto nila ate dahil walang nagka-camp ngayon. Tapos medyo malakas yung hangin. So yung bahay nila ay nandito. Pero just in case daw na may kailanganin ako mabilis silang mapuntahan ko o matawag ko. Tapos dito sa tapat ng aking tutulugan ay ang charging station pero cellphone lang yung pwede. So okay yung source of electricity ko. Pero tingin ko ako'y hahalukip-kip lang hanggang mamaya dahil super lamig talaga. Kasi ito yung tutulugan natin. Sobrang awesome. Buksan na natin para makita natin kaagad kung kasi sabi nila ate inayos na daw nila to bago ako dumating. So, mukhang cozy yung tutulugan ko kasi may foam, may towel and hindi siya towel, parehas unan. Alam niyo guys, yung dito ay good for 2 siya, pero pag mag-isa ay 700 per head lang siya. So, ako ay 700 yung binayaran ko dito. Same lang din naman kung ako ay magka-car camp. Kasi parang yung presyo ng car camp ay 800 yung sasakyan. Tapos plus another 350 for the entrance. So, mas nakamura ako dito. Tapos hindi ako napagod mag-set up. So, ang gagawin lang talaga natin ngayon ay mag-relax at namnamin ang Atok, Benguet dahil alam niyo ba guys, ito na yung magiging huling punta ko sa Atok ngayon. Pero hopefully pagka madestino ko ulit dito sa bandang Calderiera makabisita ako ulit. Target ko makapagsagada kasama kayo. Way back when, before the grown-up phase, we're one best friend. It was easy going rogue, life was anything but fair, but somehow we didn't care. Way back then, we saw all the movies on a big screen when we couldn't afford to pay the price. We snuck in through the back, hearts racing as the lights went black. Hold up, when did we grow up? Guys, samahan niyo ko. Kanina pa ako nakatambay dun sa loob ng tent ko Nagtanggal ako ng jacket dahil gusto kong maglinis ng katawan.
Pero yung hangin, ang hirap. Kasi ito yung CR nila. Ayan. Testing kung kaya. Pag hindi, di balik sa tent. Sabi ko guys sa inyo, maliligo ako eh. Pero ang ginawa ko na lang ay hilamos, linis. Pero nanigas yung aking mga kamay. Kasi sinek ko yung, yung weather ngayon dito sa Atok ay 18 degrees na. Pero iba yung lamig nung hampas ba nung hangin dahil alam niyo yun, lakas kasi ng ulan. Kaya yung anggi ba, yun yung nakakaginaw eh. Yung pag naanggihan ka, nabasa ka ng tubig, tas hahanginin ka. Ay nako, grabe, iba yung feels. Pagpunta ko doon kanina, nag-t-shirt lang ako, tas naka-shirt ako. Hinubad ko yung bubble jacket ko kasi nga, kala ko makakaligo ako. May butas yung CR. Kaya wala, negative. Pero naninigas na yung mga kamay-kamay ko. Magbabalik na ako ng bubble jacket. Ginawa ko, nagpants na ako kasi tingin ko mamayang pagdilim-dilim ba mas maano yung lamig. Feeling ko mangagat. Buti na nga lang, itong hindi na tinanggal nila ate at dalawa yung kumot. Ibabalot ko na lang siya mamaya ng doble habang naka-bubble jacket. Unlike siguro to ng mga unang mga punta ko dito, ginaw-ginawin ako. Pero ngayon tingin ko magiging cozy yung stay ko. Tapos medyo laid back. Tapos, yung pa ako kasi guys, lamigin talaga Kaya ngayon, nagbaon na ako ng medyas para naman hindi ginawin yung pa ako. Ewan ko ba? Ang sarap kasi dito. Alam niyo yung lamig na hindi siya nakakainis. Ganon. Mamimiss ko kasi ito kaya sinusulit ko. Kaya naman, ako ba nag-e-enjoy kayo Pero sarap ng mga ganitong experience, yung iba-iba bang klima, tapos hindi pa ulit-ulit yung nararanasan mo sa isang lugar. Sana pagbalik ko dito, 'di ba, ibang experience ulit. Ganon. Kasi minsan alam niyo yung kahit hindi naman palaging bago yung lugar. Pero ang pinupuntahan mo kasi yung panibagong experience. Pwede ngayon ganito. Pero sa mga susunod na balik ko ay tingin ko panibagong experience. Same na lugar pero ibang experience. So, sana makabalik ka agad ako ng Atok pero i-aim natin makarating tayo ng Sagada. Guys, hindi na talaga ako makalabas dito sa tent ko kasi kanina chinek ko ay almost 10 degrees na at time check ay alas 8 na ng gabi. Tapos itong baon ko na Lucky Me na noodles. Humingi na lang ako kila ate ng mainit na tubig dahil hindi ko na kayang pumunta pa kay Umi para kumuha ng mga panluto ko. Bala kasi doon ako mag-init sana ng tubig sa dadaling ko. Kaya lang kasi pag pupunta ako ng CR, yung pakiramdam ko guys na konting lakad lang, nagka-cramps na yung yung mga kamay ko, ganyan. Tapos yung pa ako naka-medyas na. Tapos ganito na yung outfitan ni ate niya parang nasa Korea na winter, ganon. Hindi talaga kaya dito na ako kakain sa loob ng tent. Alam nyo guys, ang gusto ko lang naman ay maitawid ko yung gabi ko. Gusto lang matulog ng makapahinga ng dire-diretso at saka komportable. Gusto ko humigop ng sabaw. Tapos bukas na ako kakain ng heavy or masarap along the way. Kasi alam nyo yun, wala, gusto ko ganito. Tapos ang binili ko kaninang flavor sa 7-Eleven ay ito. Ang tawag dito, spicy bok choy. Ito pala, yan siya. Spicy bok choy. Kasi alam ko pag dito ay kailangan ko na ng yung maanghang ba para mainitan ako. Ayan, samahan nyo akong kumain dahil naririnig ko lang ay pito ng hangin. Tapos yung tent nagmo-moist. Alam niyo yung tent na to, ito. Tapos may trapal pa.
Mas meron pang ganun. Pero pasok pa din eh. Pero mas hindi niya sapo yung hangin. Siguro kung nag-setup ako. Tapos hindi ganito ka ilang layer. Nanigas na ako sa lamig. Feel niyo ba yung lamig na klima? Ako, sobrang sarap. Minsan lang to kasi pagbalik ng Manila, init na naman. Sobrang init. Relax kita yung pag yung eyeglasses ko sa init. Sobrang sarap. Miss ko yung ganito. Grabe talaga yung lamig. Buti na lang laging nasa bag ko tong sleeping bag ko. Gagawin ko ay mag-sleeping bag ako, tapos yung dalawang kumot igaganon ko. Iba na talaga yung lamig. Feeling ko mamaya madaling araw aarya yung nakakakirot na lamig, katulad nung nandun ako sa kabilang campsite nung nakaraan ganun yung na-feel ko. Tapos 'di ba cotton pa yung jacket ko noon, kaya nga sabi ko pagbabalik akong atok dapat sulit na. Eto, lumpiang ninya muna tayo. Kasi gusto ko talaga matulog. Matutulog tayo, guys. Ng ubod ng gilas. Grabe. Guys, magkukumo tayo ng mga 100% na to the highest level. Yung inflatable ko gusto ko marami unan ngayon dahil malamig. Lamig. Sarap ang lamig. Guys, alam niyo pakiramdam ng lumpia na frozen. Ganun ako ngayon. Tumatagos. Pag ganito yung kumot, tumatagos talaga siya. Pero buti na lang ang sleeping bag natin na isi-save tayo ngayong gabi. And guys, gana tayo. Ay, guys. Effective yung mga pang lamig ko. Ay, nako. Isin natin, guys. Makapagkwentuhan pa tayo. Nako. Tsaga nyo din ako samahan sa mga trip ko no. Minsan lang ako makaramdam ng ganito yung less than 16 degrees yung lamig. Yung aircon nga namin minsan sa bahay 16 degrees. Pero yun kasi kaya. Ramdam ko yung hingal sa sobrang nipis ng hangin, tapos sobrang lamig, nakakaantok. Iba yung feels niya. Parang ganito ako, guys, pagka malamig sa bahay. Ganun, kahit sa bahay ginawin kasi ako pagka malamig. Nakaano lang ako, yung isang pwesto lang, tingnan nyo, makatulog akong gano'n sa kising ko, ganito pa din. Pag malamig Pero pagka mainit naman, alam niyo pakiramdam na pawisin naman ako. Ganun yung epekto sa akin. Gusto ko yung daldalin kasi wala, para masaya, ganun. Damay-damay tayo sa nararamdaman ko ngayon. I love it. Tapos bukas, gusto kong pumunta dun sa katabi nito, yung Sakura Blossoms ba yun, ganun. Kasi magka-sister company sila. Parang sister, sila. So, magkakamag-anak sila. Gusto ko puntahan yun. Kaya ako dito nagstay sa Winterfields para masilayan ko bukas yung Sakura. Pero, depende pa rin kasi kung maulan, hindi rin ako makakalakad doon sa Mossy Forest nila. Doon na talaga yung gusto kong ipunta doon Pero kung hindi, pwede naman tayong bumalik dito sa Atok, sa Kali. 'Di ba? Ang mahalaga ngayon ay makapahinga ako, tapos makapag-update ako sa inyo. Sana huwag kayong mananawa ba. Pero pag may mga suggestion kayo, comment nyo lang doon sa sa comment section. Tapos huwag nyo kakalimutan mag-like, ganun. Malaki rin kasi yung impact nun sa sa pinaka-video tsaka analytics ni YouTube, ganun. Tapos yung mga hindi pa nagpapa-member dyan, di tuloy ako makapag-live kasi ilan pa lang tayo pero hopefully makapag-live ako. Gusto ko kayong makasama makausap, ganun. Alam ko marami kayo tanong. Mas maganda kasi pag sa live
Diba? Tapos, after nito, itong vlog na to, lalabas na yung mga members only video ko. Pero maglalabas pa rin naman ako ng mga public video katulad nito, ganyan. Mga update ko, travel ko, camping. More on daily life lang yung ano ko. Yung dun sa members only. So, gusto ko yung mas maging close ba tayo, mas maging intact yung community natin, ganun. Para kahit ilang piraso tayo diba, meron akong mga kaibigan na nandyan, diba? Hindi kayo nagsasawa tignan nyo yung daldal ko, pakadaldal ko no? Kasi alam nyo guys, gusto ko kasi i-goal yun yung mabit ko ba yun sa Guinness Book of Records, ganon, yung 55 words per second. Charit. Joke lang yun, hindi ko kaya yun, hihingal ako. Pero medyo nag-warm na yung pakiramdam ko. Sobrang cozy dito sa sa Winterfields campsite. Mas iba yung lamig dito. 'Di ba? Nag-start ako ng Stellar. Doon sa medyo malapit-lapit bago dumating dito sa peak na to. Doon naulanan lang ako kaya kaya medyo naginaw-ginaw ako ganyan, tapos nanibago ako noon. Tapos yung sumunod ko ay sa Golden Sunrise. Sa Golden Sunrise doon talaga ako naging lumpiang ninya doon Tapos yung ngayon parang pa-level ng pa-level. Baka pag sundan ko pa tong isa pang atok naku, yellow na ako. Sculpture na yellow, naku po. Daldal ko guys, medyo naantok na ako sa kakadaldal ko. Tapos parang alam niyo yung kulang yung kulang yung araw ko kasi ang kinain ko lang noodles. Tapos nagkain lang ako ng kung ano sa madaanan ko kanina. Ayun. Grabe hingal ko. Pero gusto ko kayong daldalin kaya kahit tinihingal ako. Naku, ganyan ko kayo kamahal. Harot. Tulog na tayo. Magubad na ako eyeglasses ko. Kasi gusto ko maaga magising. Sana may sunrise bukas na sana humupa na yung ulan para ma-enjoy natin pa din yung etong pag-atok ko. Yun, kaya good night guys. See you bukas. Nandito ako guys sa Hates Place kasi parang magsasakura doon ako sa Sakura kasi yung mga flowers talaga naiintays ako. Pero dito sa Hates Place sobrang na-amaze ako kasi yung bahay na pinatatayuan natin ngayon ay sabi nila nanay 1945 pa daw. Pero dito nakita ko yung generations na saling lahi ay napaka-awesome. Kinikilabutan ako habang sinasabi ko yun kasi pag tinitignan ko, alam mo, na-entice ako sa mga lumang bahay, lugar na up until now ay nakatayo at functioning. Tapos, sobrang ganda kasi from floors, ay wood, tables, tas yung ambience niya talaga. Alam mo yung parang binabalik ka sa lumang panahon pero nandito ka pa rin sa age and time. Sobrang awesome. Nakaka-refresh siya. Magbe-breakfast muna tayo bago tayo pumunta kung saan man. Dahil kahapon noodles lang yung kinain natin. Gutom na ako guys. Tapos ang in-order ko ay brewed coffee. Tapos meron tayong rosemary na big na chicken. Gusto ko talaga yung rice na red dito sa sa Benguet. Ito yung kahit konti yung makakain mo busog na busog ka maghapon. Dapat guys pag kumakain kayo tas may veggies, inuuna yung veggies bago yung meat at saka yung carbs. 'Di ba? Fiber muna bago protein tas carbs. Ganon. Para hindi kayo lumulobo.
Harap. Ang tamis ng ng veggie tapos ang lutong. Sarap. Super tender nung chicken nila dito. Tapos iba yung amoy. Saka parang ang big ng chicken nila dito. Siguro ito yung mga nandun sa mga gilid-gilid na chicken na nakikita ko sa dako. Bako. Parang siya sumasabog sa bibig ko yung lasa. Sobrang sarap. Pero parang mas masarap pagka sinabayan natin ng kanin. Kahit walang sausawan, masarap. Kahit walang sausawan, masarap. Dapat ganyan kinakain natin. Nuot lasa ba? Panalo ko. Sarap. Yung pagkapait ng kape nila dito, hindi nakakasakit. Masarap. Sarap talaga. Akit na muna tayo dito sa Mossy Forest at Sakura Park nila. Dito daw muna eh. Sobrang ganda ng lugar. Tapos, dito sa pinakamataas na parte ng Atok, enjoy na enjoy ako. Buti umaraw kasi diba, kahapon grabe yung ulan. Nakakatuwa. Alam niyo yung pagpampamilya dito sa Hates Place, solid na. Tapos ang entrance dito pala ay 150. Dito na sa Mossy Forest, tsaka Sakura. Tapos kasama natin yung doon sa parang garden ng Hates Place. Mamaya, pupunta tayo doon. Ramdam ko nang naman yun ipisahay kasi dito tayo sa labas. Grabe. Tapos eto, tignan natin kung ano yung makikita pa natin dito. Parang na-enjoy ko talaga dito sa pagpunta sa Atok kasi may mga ganito silang lugar. Yung daldal ko lumalaban talaga sa sa nipis ng hangin dito sa Atok. Ito talaga yung mga pangbata. Look nyo. Parang gusto ko pumunta doon. Doon tayo magpipicture. Hindi, joke lang. Hirap pagka solo ka pero mas na-enjoy mo kasi nagagawa mo yung mga gusto mong mga bagay. Sobrang awesome. Ito, guys, gusto ko talaga yung mga ganito mga bulaklak. Na-entice ako sa mga ganyan. Mossy Forest. Ayan I love Sakura Atok. Sobrang awesome. Sarap mag-picture dito. Heart. Tapos may mga chicken dito. Buti na nakashoots ako. Ganda. Gusto ko dito mag-picture. Gamitin natin yung ating camera. Sobrang awesome. Ang ganda. Guys, tignan nyo. Alam nyo ba guys, yung mga ganitong view, mahilig talaga ako guys sa mga bulaklak. Kasi ang mami ko laging nag-ano ng mga mga halaman. Tapos yung mga bulaklak ganda sa mata, ganyan. Sobrang awesome. Ito pa. Teka, parang ganda i-frame nito. Ganda astig. Guys, simple lang yung kaligayahan ko. At may nakita ko kalyalili. Tingnan nyo guys, kalyalili. Pero bawal siya pitasin. Sobrang ganda. Ganda-ganda dito guys. Sana na-enjoy nyo yung mga ganito ka-awesome na pinupuntahan natin. Kasi ako, hindi ko mailarawan yung kagaanan at kasiyahan na nararamdaman ko tuwing nasa ganitong lugar tayo. Sobrang, panalo.
paikot lang siya. Oh, ang ganda talaga. Nakakatuwa at ganito yung mga nararanasan natin na sana kayo din ay nararanasan nyo o maranasan nyo din kasi ito yung mga bagay na nakakapagpabata at saka alam mo yun, nakaka-refresh ng pagkatao. Tignan nyo to, ganda. Uupo ka lang dito tapos ganito yung background mo, effortless. Subukan natin umakyat dito sa Mossy Forest. So, meron namang akyatan. Gusto ko dito, alam niyo yung feeling na all-in-one dito sa Atok. Diba? Ito yung gusto kong mga pinupuntahan. Grabe guys, sobrang enchanted nung ng lugar. Oh, ganda. Samahan niyo ako dahil medyo madulas kasi kakagaling na talaga sa ulan. Pero, ang awesome. Guys, alam niyo yung mga Mossy Forest na dahil sa sobrang lamig niya, nagkakaroon siya talaga ng mga moss dun sa pinaka-trunk ng mga puno. Kaya siya tinawag na Mossy Forest. Mabasa, ganon, mamoist. Ginawa ko. Iba talaga yung pakiramdam pagka nasa kalikasan ka. Tapos feeling ko lamig lang. Diba? Oops! Ganda! Sobrang awesome. Alam nyo, sana talaga nakakasama ko kayo dito ng personal. Pero alam ko naman na sa ganitong paraan nadadala ko na kayo sa mga ganito kagandang lugar. At natapos na natin ang Mossy Forest. Tayo naman ay babalik na dun sa Heights Place para naman doon naman tayo mag-ikot. Kasi kanina nung kumakain ako, tinatanong ko yung magagandang bulaklak. Although, dito sa Sakura, sold na ako sa mga bulaklak. Tingnan nyo dito, parang kahit saan ako pumaling ng tingin, ang daming bulaklak. Nare-refresh talaga ako. Tapos, alam mo yun, yung nakaka-capture ko yung mga ganitong experience ko ngayon. Sobrang sulit mabuhay. Ganun lang yung masasabi ko na hindi ko naman kailangan gumastos ng malaki. Kasi at the end of the day, maisip mo ba na yung pinaka-entrance mo sa ganito, kung tinago mo, na-experience mo ba? Siyempre hindi. Kaya naman, ako hanggang kaya ng paa ko, ng lakas ko, ng hininga ko, talagang susuyurin ko ang Pilipinas. Makakita lang ng ganito kagandang kalikasan. Kasi alam nyo, over time, pagtagal-tagal, yung kalikasan, gawa din ng mga tao, ito yung mawawala sa atin. Kaya naman ako enjoy. Naranasan ko ang ganda ng kalikasan. Diba? Kasi ito God-given to natural. Hindi siya basta ginawa lang. Diba? We are here to take care of nature. Diba? Ganun lang. So, totoo guys, natanggal ko lang talaga yung lamig. Kaya kahit ilang degrees dito, 14 degrees ngayon dito guys. Sarap maglakad samahan nyo ako, punta tayo dun sa Heights Place, dun sa marami din bulaklak. Dun kasi parang masyado nang nakaayos Pero ito ganda. Yung Mossy Forest, astig yun. Tinanggal ko yung bubble jacket ko dahil
kanina noon umakyat tayo dun sa, sa Mose Forest, sobrang, nainitan ba ako, tapos pinagpawisan ako, tapos basa pa yung likod ko. Pero ngayon, nabutan naman tayo ng sobrang fog dito. Pero hinahanap ko kung paano pumunta dun sa lavender fields nila. Kasi gusto ko talaga makita yung malapitan ba. Kasi dun sa taas may mga lavender. Pero dito kasi parang isang hilera siya. Ganon. Samahan nyo ko. Sige, lakad tayo eh. Ang lamig. Pero gusto ko ipagpag talaga yung yung pawis ko. Pawis yung likod ko kanina eh. Medyo umambon. Tapos, nagantay ako sa cafe nila. Sabi ko, para mas okay na mag-shirt na lang. Para kahit maglakad ako, since mainitan din naman ako habang naglalakad. Dito sa napakagandang, nila, garden. Sulitin na natin. Kasi, look nyo. Sobrang ganda. Ito yung punta ko ng Atok na na-enjoy ko talaga dahil sobrang daming bulaklak. Diba? Kaya lang, pang walking yung sapatos ko. Siya pang hiking. Okay lang. Basa. Ang ganda. Saan pa kaya daanan dito? Mostly, lupa na siya. So hanggang dito lang yung daan. Kaya tayo ay mamamaybay. So kaya medyo baka madulas ako eh. Pag nadulas ako guys, ako'y saluhin nyo. Yee! Sana wag mo na bumaksak yung ulan. Nandito ako sa gitna. Imagine niyo paano ako akit dyan agad. Ramdam na ramdam ko yung fog. Super lamig. Tapos ito yung view. Just daan tayo dito guys. Parang nakaka-entice eh. Tingnan nyo. Wow! Taas pa natin. Solid! Kakatuwa. Alam nyo, dati, nangangarap lang ako yung dadaan ka lang sa ganitong mabulaklak. Sa ganyan. Tapos, wala na, achieve na. Diba? Andun pa yung lavender fields. So, sa may fog na yan. Pero bumabagsak na naman yung ulan at tingin ko ay hanggang dito na lang ako magbablog dahil pag ako'y nabutan ng ulan, sipon na naman ako. Salamat guys dahil kasama ko kayo sa mga ganitong experience. Napagod ako kakalakad at gininaw talaga. Kaya bumili muna ako ng coffee. Tapos, pinalagay ko na lang sa disposable cup para madala ko sakaling hindi ko maubos. Tapos, meron ako nakitang cookies. Strawberry daw yun. Tapos, homemade nila dito. Ay, mahilig ako sa ganito. Alam niyo yung nabibili natin sa supermarket, yung Jewberry. Parang ganun yung niya eh. Pero, i-crave ako. Parang nung nag-order ako kanina ng chicken nila, inaay ko na talaga tong cookies na to. Sabi ko, pagkatas ko maglakad-lakad, magkakain tayo ng cookies. Alam mo yung pagka-butter niya, tapos, strawberry. Hindi talaga matatapos yung vlog natin nang walang kain. Ano niya naman yung itsura? Diba? Hindi tinipid. Tapos 150 lang to. Pag to masarap, bibilin ko pa yung nag-iisa doon. Ang sarap. Yung cookies na yung hindi siya dewy pero nagka-crack-crack siya. Tapos ramdam mo yung pagka-milky at pagka-butter niya. Sarap iba itong strawberry sa gitna kasabay ng cookies. Sarap! Natapon pa nga. Natapon. Tinabi ko na yung cookies. Kailangan natin umabot ng Manila yun kasi ang sarap eh. Tapos guys, bumili ako ng homemade na strawberry jam. Tingnan nyo. May mga buo-buo yan sa loob.
Pero ang sarap niya sa pancake, gano'n. Tapos dito nalagay nila sa, sa veggie doon kasama nung, nung chicken ko kanina. Eh, habang inuubos natin na ang ating kape, alam niyo ba dito sa Heights Place ay meron din sila dito mga accommodation na pwede nyong pagstayan kapag pumunta kayo dito. Tapos nagulat ako kanina kasi yung family room nila dito, yung room 1, pwede na siya sa 4 to 5 person. Tapos may 2 king size bed, tapos may bathroom. Alam niyo ba kung magkano? 3,500. Tapos etong room 2 nila, parang 3 double bed ang meron. Tapos same nung bathroom dun sa room 1, 4-5 naman. Tapos meron pa silang parang house, parang tiny house dun sa labas. Dun sa may parang field nila ng mga flowers. Sabi ni tita kanina, kapag 2 tao, pwedeng 1,000 per head. Tapos kapag 4 to 5, pwede siyang 700 per head. Parang sobrang sulit niya. Unlike dun sa mga napuntahan kong accommodation, sobrang mura niya. Tapos ganito kagandang lugar na yung mapupuntahan nyo. Yung lugar, yung klima, sobrang panalo na. Alam niyo yung kapag pang family, sobrang sulit niya na. Kasi jump pack na yung ambience. Tapos sobrang cozy nung stay mo dito. Hindi ka nagiginawin. Kasi sanay tayo ng puro nasa tent tayo, ganyan. Minsan lang tayo makapag-accommodation. Pero kung meron akong babalikan dito kasama ang pamilya ko, Heights Place yun.